Tasang pambansa bilang paghahanda sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Sa ngayon, wala naman daw banta sa seguridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi na basta-basta nagpapapasok sa batasang pambansa. Ang ibang sasakyan, sa labas na lang pinaghihintay. Dami ng praning, ano? Kasi designated survivor eh. Pinaliwanag natin kung ano ibig sabihin ng designated survivor ni VP Sara Duterte kanina, panoorin niyo yun. Huwag niyong kakaligtaan yun, panoorin niyo yun. Pero dahil nga sa mga sinasabi nitong ni VP Sara Duterte, ang dami tuloy na papraning, di ba? Ngayon, nila-lockdown na talaga. Mga delivery rider hanggang gate na lang din at inaabot na lang sa guard ang kanilang mga dinideliver. Hirap dyan, abot mo lang sa guard, tapos paano na magpapagrab ng mga champagne yung mga yan? K9 unit na rin o bomb-sniffing dogs na nag-iinspeksyon sa mga pumapasok na sasakyan. Naka-lockdown na kasi ang lugar para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Simula ngayong Webes, tanging mga essential personnel na lamang nga yung pinapapasok dito sa loob ng batasang pambansa at talagang napakahigpit nga. Yung kayang SMN ay papapasukin kaya doon. Ang tanong, hindi kung papapasukin sila. Alam mo kung ano tanong? Kung palalabasin pa sila. Di ba? Ganyan na mga animal na nandyan sa kamera eh. Bawal magtanong, di ba? Kung panahon ni Pangulong Duterte, bawal lumabas. Pero, di ba? Kasi pandemya eh. Ngayon, panahon ni Marcos, bawal magtanong. Or idedemanda ka, o di kaya ikukulong ka. Ganun yung mga animal na yan eh. Sa totoo lang, wala nang kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas. Sasabihin naman ng iba, walang kalayaan eh, paano kayo nakakapagsalita? Gago pala kayo eh. Nakakapagsalita nga kami, pero sinasampa nyo naman kami ng kaso. Anong tawag mo doon? Diba? Oo, yun ang sinasabi natin. Hindi kalayaan yan. Malakas lang talaga loob namin. Pero yung ginagawa ninyong panggigipit, lalo nyo sinasakal yung mga kababayan natin. Sabi nga, di ba, yung pananakal na yan, parang ibon yan eh. Alam mo ibon, yung hinahawakan, ibon. Pag hinahawakan mo ibon, pag pinisil mo yan, lalo magagalit yan. Grabe naman yung... Sandali, linawin ko lang yung ibon. Di ba, pagka sinakal mo yung ibon, baka kung ano na isip ninyong ibon eh. Yung ibon, pag pinisil mo yan, lalo magkakawala yan. Pero himas-himasin mo lang yan. Easy, ganun. Ay, mga manok, di ba? Pag hinimas-himas mo, hindi yan kakawala. Pero pag pinisil-pisil mo yan, kakawala yan, mga ano na yan. Ganyan ang ginagawa ng gobyerno sa atin ngayon, di ba? Pinipisil talagang, pinipisil ang todo. Huwag kayo mag-alala, malapit na. Nung seguridad, dahil kung wala yung pangalan mo sa listahan, hindi ka papapasukin sa loob. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, all set na ang seguridad para sa ikatlong sona ng Pangulo. I trust the security of Congress. Lalo pa ngayon, inagahan pa nila na mas maaga na one day. Tapos panay ang sweep nila. Nilabas na kayo nag-cover ng Congress. Wala naman nangyayari sa awa ng Diyos. Mismo ng Philippine National Police, wala rin daw na mamonitor na banta sa seguridad sa araw ng sona. But ang nasa isip natin, there is always a threat because wala po dapat mag-relax. Kaya may threat o walang threat, 100% po ang preparation po namin. Ay? Hindi ba pwedeng 99% lang? Colonel Marbil kung magkakaroon ng security adjustments kasunod ng assassination attempt kay dating US President Donald Trump sa isang campaign rally noong Sabado. Ang sagot ni Marbil? Alam mo, lahat yung may nangyari kay Trump, walang nangyari kay Trump, lahat ako naka-factor in po yan. No? Alam mo maganda, ako suggestion lang naman to, gawin nyo sa outdoor yung sauna. So, gawin yung outdoor, yung sauna, yung may mga roof, ganun. Bakit kanyo? Para maraming makapanood. Kayo naman eh. Di naman yung nililinaw. Nililinaw ko lang. Doon tayo sa outdoor para maraming makapanood na kababayan natin. Para ano no. Kasi hindi tayo open sa mga kababayan natin, di ba? Masyado tayo sinisiklud lang. Isipin nyo to, SONA yan, di ba? It's State of the Nation Address.
State of the Nation address. You are addressing the nation. Ibig sabihin ng mga Pilipino ina-address natin. Bakit yung mga congressman lang saka yung mga bisita lang ina-address natin, di ba? But dapat dun sa sa labas, dun kayo. Yun yung maganda, outdoor. Hindi seryoso ito, baka akala ninyo Kasi kung maalala niyo si Pangulong Duterte, di ba? Sa Pangulong Duterte, sa loob nga nagsona, pero lumabas. Pumunta siya dun sa mga nagrarally at naandun si Mocha nun, nandun talaga siya sa tabi nun. Kinakabahan silang lahat nun kasi si Pangulong Duterte ang tigas ng ulo. Sinabihan na siyang wag na lumabas. Kasi lumabas siya, pumunta siya dun sa mga nagsususunog. Pinuntaan niya yun, tapos dun siya nagsalita. Di ba? Ang lupit nun. Saka nakakita ng presidenteng ganun ang SONA. Di ba? Dapat pala SOCA, State of the Congress Address. Tama. Di ba? Hindi naman State of the Nation Address Di ba? Papraning nga sila Oo nga Hindi, okay lang kayo mapraning. Mag-relax lang kayo. Normal lang naman yan. What we are doing right now, sinasabi ko Gago! Always a different case. Pagdating naman sa mga magsasagawa ng protesta, hanggang sa tandang sora lang daw sila papayagan. Aba? Yun naman pong mga pro-government naman po na nag-signify din ng intention po nilang mag-rally, doon naman po natin sila... Walang ganun. Pro-government na gusto mag-rally? Unless may budget. Unless kung may budget, yan, magra-rally ang mga animal na yan. Ayun nga lang, hindi madami. Bakit? Sigurado magkukupitan na yung mga animal na yan Ganyan naman yan yung mga gago na yan, sa totoo lang hindi naman siya pero yung mga pro-government na nagrarally na yan, pag walang pera yan, di gagalaw yan. Yun nga may pera, gumalaw nga pero nagnanakawan naman sila isa't isa. Naalala niyo yung huling rally nila? Tanginang niya, mas madami pa yung... Hindi, totoo, walang biro ito. Yung huling rally nila, yung doon sa Sara Resign Movement, yung mga pautot nilang ganon. Mas marami pa kami nagpunta sa Hong Kong noon Nakita niyo yung sa dami ng nagpunta sa Hong Kong noon, nung itong nakaraang kay OJC, mas marami pa kami doon Yung pinag-usapan natin dito, hindi yung umattend yung delegates lang. Yung galing lang sa Pilipinas na mga taga kay OJC, taga SMNI nagpunta doon sa Hong Kong. Mas madami pa kaysa sa umattend doon sa rally nila. Kaya, madam, are you imagining? Wag na kayo nag-i-imagine na may pupunta dyan. Pag walang bayad dyan, walang pupunta dyan. Sobra. Wag na kayong yan, katang isip ba yan? Tuloy. Pipilitin maharang po. At least doon na lang po, hanggang doon na lang po sila doon sa may COA area. So hindi natin sila paglalipitin para medyo maiwasan po yung mga tension po sa magkabilang panig po. Magpapatupad din ng PNP ng gun ban simula Sabado, July 20 hanggang sa July 22 sa buong Metro Manila. Nagbabalita mula sa frontline. Alam mo, iyan ang isang napaka-OA. Sorry napaka-OA niyan. Yan na naman kayo sa gun ban ninyo Hindi sa porket tayo ay meron na alam mo kung bakit? Yung gun ban para sa mga responsible owner lang Meron bang gun ban sa mga kriminal? Di, tanungin ko kayo. Di ba? Gun ban pa kayo. Sinong target niyan? Yung mga responsible gun owner. Pero yung mga kriminal, sa tingin ninyo natatakot sa gun ban? Gun ban, di kami magdadala kasi may mga checkpoint. Walang ganun. Kriminal nga di ba? Kriminal nga. So, ibig sabihin yan, talagang may daladalang mga baril mga animal na yan. Ang tinatanggalan ninyo ng proteksyon ay yung mga matitinong gun owner na tulad namin. 'Di ba? Yun ang tinatanggalan nyo ng proteksyon. Wala kaming panlaban kung sakaling may mga dami-dami pa namang riding in tandem ngayon. 'Di ba? Buti na lang ang sasakyan ko, yung sasakyan ni Elon Musk. Ano bang tawag doon sa sasakyan ni Elon Musk na truck? Yung bulletproof, anong tawag doon? Alam mo, pangarap kong bumili nun.
Magkano kaya yun? Ano yung... hindi, meron silang, di ba si Elon Musk may nilabas na sasakyan na bulletproof pero manipis lang. Ibig sabihin, hindi ganun kasi iba yung mga bulletproof na ginagawa di ba? Yung Cybertruck ba tawag doon? Talaga? Tesla Cybertruck yan. Makabili nga niyang ano na yan, ha? Hindi totoo, di ba? Comedy yung gun ban na yan. Napaka-OA. Sorry po, Hindi ng gun ban. Hindi naman po kasalanan ng PNP to. To be sigurado inutos lang naman sa kanila to na, i-gun ban na lang natin para sigurado. Siguro inutos na naman nung bida-bidang sekretary dyan. Hindi, si sekretary bida-bida naman lagi may pakulo ng ganyan Tapos puro sila security, di ba? Ang tatapang na mga animal na yan kasi nga sila may security, may mga sarili silang mga pulis, pero yung mga iba ay wala. Tapos ginanban nyo pa. Ang hilig nyo talaga sa gangbang, ganban. Sorry na yung bibig ko. Ang hilig nila sa ganban ba? Di ba? Ang hilig-hilig, wala namang naidudulot na tama yung ganban na yan